Kaswabe, we are behind the wheel of this mid-size muscle pickup truck, the Ranger Raptor. And alam nyo ba, unang beses ko to. At disclaimer lang, kaya ko ito namamaneho, wala tayong demo unit. Pinalagyan lang natin ng gasolina kasi magkakaroon tayo ng details review. Tanging masasabi ko rito, it feels like it adds up muscles. Lalaking lalaki, bruskong brusko yung pakiramdam dito. Katulad ng wild truck. Refined yung pickup truck natin. The best is the Sedona orange na mga accent natin sa steering wheel. Pleasure in the eyes. So pabalik na tayo sa Ford Auto Hub. Nakanakaw lang tayo ng siguro mga 1 kilometro na maneho. Yun lang ang in-enjoy natin. Na-pump up lang tayo this morning. This lunchtime pala. Tapos pabalik na tayo sa parking for the details and features na review niya. Ma'am Berna, thank you. Ikaw yung nagka-camera ngayon. Pinabala pa kita. Suwabe, this is the 2023 Ford Ranger Raptor. At nais ko munang pasalamatan ang Ford Auto Hub Group for allowing me to film this mid-size muscle pickup truck. And for more information, Kasuwabe, nandyan sa description below, please contact Sir J. Barrias. The unit price is 2.3 million pesos. Meron kang napansin, Kasuwabe, bukod sa wala akong balbas ngayon, gumagamit ako ng selfie stick for my iPhone dahil expect the unexpected. Nakalimutan ko lang naman yung pang detalye ko na camera, even yung DSLR ko. Nakakaasar, magkakaroon lang tayo ng slight changes, pero the show must go on. I have no excuses even though umuulan na rito ngayon. Hindi na ako makakabalik sa bahay, Kasuwabe. Anyway, on this video, yung maximum excitement na lang ang bumubuhay ng aking adrenaline or pagkatao ngayon. Dahil ito, Desert Racer inspired that doesn't need any modification coming from the factory. And ito na ang binibigay ngayon ng Ford for you to have that maximum control performance. And sa lahat ng Ranger, Kasuwabe, ito yung toughest and most athletic. So on this video, Kasuwabe, alam ko meron ka nang napanood sa mga friends natin ng mga reviews, but today, dadagdagan pa natin ang mga Suwabe cool details and Suwabe cool features. Kaya huwag kang mawawala dahil eto na ang Raptor. Pag pick up enthusiast ka, malamang nasa listahan mo ang isang Ranger Raptor. Kaya naman, Kasuwabe, let's begin. Para sa kanyang unang detalye, Kasuwabe, merong dagdag pogi points dito sa ating 2023 Ford Ranger Raptor. Anyway, compared nga pala doon sa kanyang predecessor and sa wild truck na na-review and test drive natin, wala siyang tinatawag na twin functional vents on the hood. Pero ito, meron yan because sa ilalim may butas, ibig sabihin pala heat exchangers to or yung mainit na hangin sa makina dadalhin niya pataas. Next detail naman tayo. Kasuwabe, did you know na bawing-bawi ang additional mo na value dito sa ating Ranger Raptor because naka-equip nga pala ito ng 2.5 inch na back shocks, which is ine-enable ka niya para magkaroon ka ng higher damping forces at nakaka-long jump nga pala ito. So wala kang problema pag tumatalbog o napapatalon ka sa all kinds of terrain dahil ang paboritong ulam ng Ranger Raptor ay yung sinabi ko kanina para magkaroon ka ng maximum muscle control na performance. And kung makikita mo, it's very beefy and meaty na mga flared fenders para i-accommodate niya ang iyong very meaty and beefy na set of tires. Nga pala, Kasuwabe, mas malaki ito compared doon sa wild truck pa rin. Naalala ko yun that's only 255, 65, and 18 inch. Pero ito, this is more grippier, Kasuwabe, because 285, ang sidewall niya naman ay 70 and R17 with these alloy wheels na parang gunmetal naman siya. Next detail naman tayo. Kasuwabe, a little bit of disappointment lang or head scratcher because ang ating tailgate, it is not a soft opening. It is hard opening. So kinakailangan mong alalayan ng gentle at dahan-dahan dahil baka magising ang mga natutulog. Okay? So sana ma-improve yan. Anyway, on this side, you have the 12 volts. Ito. And meron kang 230 volts. Next detail naman tayo, Kasuwabe. Kasuwabe, for you to have separation and extraordinary moments laban sa mga magkakaparehas na Ranger, binigyan ito ng unique and signature touches. Like this one, you have a Raptor graphic dito sa iyong rear wide fender. Basta same pwesto naman Both left and right ito. Doon naman sa tailgate,
aba, magkaiba ang kulay ng Ford badge. Kasi dito kulay itim. Doon sa mga magkakaparehas ay alam ko kulay blue. Tapos ang angas at nakakaiyak yung Raptor na badge sa likod. Plus, different styling sa iyong front wide fender. Ito, ibang yung insert. Then, may Raptor ka na nakastamp sa iyong stepboard. Next detail naman tayo kaswabe. Moving sa kanyang front fascia. This one is very furious looking dahil mana sa kanyang kapatid or sibling na F-150 Raptor. Kasi yung iba, others are very boring kaswabe, yung Ford lang na badge. Pero ito, very bold yung nakastamp sa kanya na F-O-R-D. Alam na alam mong meron ipagmamalaki. Plus, may mga socket ka nga pala ng amber lights. Kasi di ba pag lumagpas ka ng 90-inch, pwede ka maglagay no, at may karapatan ka. Pag yung automobile mo is more than that, you can install. Pero dito, modification lang. Ang pag-uusapan natin, itong front bash plate natin, bakal yan. This is made from high-strength steel at double dosage nga pala ito pag kinumpara mo rin doon sa mga common denominator niyang friends na mga next-gen Rangers. This is your C-clamp Matrix DRL plus you have an auto-level na mga main beam headlights natin which is sumasayaw-sayaw yan. Okay? Ibig sabihin, nagko-crossover yung mga ilaw natin and it's very adaptive. Next detail naman tayo. Kaswabe, for you to go in and get out. Of course, importante rin kung ano ba yung hahakbangan natin. Mamaya, syempre, sensitive yung mga shoes natin. You have here a Raptor styling rigid stepboard. Very grippy. Made from cast aluminum. Syempre, idagdag na rin natin yung mga twin-rated toe hooks natin. Dalawa sa likod at dalawa sa harap. Pero sa other Rangers ay parehas lang naman. Powertrain naman tayo. Next detail. Powering this Raptor is a 2-liter bi-turbo diesel engine that gives 207 horses and 500 Newton-meter of torque. 0 to 100 niya. Pag gusto mo naman kunin ang kanyang Ranger performance ay 6.5. Ang top speed niya naman ay nasa over 170 kilometers per hour. Fuel tank capacity is 80 liters. Mated into 10-speed automatic transmission. Of course, 4-wheel drive ito. Plus, ang kanyang towing capacity is 2,500 kilograms brake. Pag unbrake naman ay 750 kilograms. Pero kaswabe, please get some merch para makabawi naman tayo sa mainit na panahon. Nagawa natin ng paraan kahit cellphone lang ang ating ginagamit. Pero this video is brought to you by... Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, we are here sa driver cockpit ng ating Raptor 2023. And buti na lang talaga tapos na ang ating exterior review dahil Diyos ko, ang init, ang haling tapat ba naman Ang itim na ng mukha ko, tapos nagawan ko pa ng paraan yung ating iPhone na nakasabit sa mga grab handle na parang unggoy. Anyway, buti na lang. Umpisa natin sa front and back seats natin. It is a Raptor styling jet fighter inspired ng mga sport seats, tapos napaka-prominente ng ating mga side bolstering. Meron kang suede material, synthetic leather, bagay na bagay ito dahil on and off-road tayo, mga high damping forces, pang long jump, pang mga sharp turns, spirited cornering, tapos pinartneran mo pa kaswabe ng mga Sedona orange na inserts. Look at this, bandang batok, naka-stamp in ang iyong Raptor, di ba? Ang angas. Then meron kang Sedona orange dito.
So shifter natin, meron. Steering wheel, another Raptor. This is not Wildtrak, para i-remind ka lang. Baka kasi nagkaka-amnesia ka. So steering wheel natin, sa loob, meron kang mga Sedona orange and even your center markers sa manibela. AC vents mo, Sedona orange. Dito sa mga back seats natin, bawat gilid meron, and even sa ilalim ng ating mga front seats. Kaswabe, ang nais ko pang i-share na next ay yung tinatawag na 7 selectable drive modes. Pag sa Wildtrak ay only 6 ang pagkakaalam ko pero grabe naman talaga, ang angas na naman. Okay, ganito yan. Meron tayong dial shifter sa ating center console. Pag tinwist and turn mo, yung mga image dito para siyang nag-aala 3D. Okay, yung 7 selectable drive modes na yon para i-conquer mo yung on and off road with those rock rolling, desert performance, highway cruiser. Pero ang drive modes na yun, maging specific tayo, di ba? Meron kang normal, then sport, then after that, slippery, umuulan, mud and ruts, then, you know, sand, baha, rock roll. So, a total of 7 drive modes. Then, nagkakaroon siya ng kanya-kanyang configuration pag kinakailangan mo magkaroon ng 4 high or 4 low, and etc. Kaswabe, because this is a mid-size muscle pickup truck, ay mahilig ito sa sukat na D12. Let me explain. Doon sa Wildtrak, D8 lang yun. Yung kanyang instrument cluster. But here, syempre, pareha sila, nag-digital instrument cluster. D12 ang sizing nito, plus meron kang adjustable na mga speed limiter. Doon na rin naman meron. Pero mas malaki nga lang ang pangitain nito. Digital speedometer, lalaki ng size. Tapos tachometer sa left. Meron ka ritong plus 4 gauges at napakaraming instrumentation. Pag kinabisado mo ito, well, kompleto ang buhay natin. Dito naman sa ating sentro, nandito ang iyong portrait na touchscreen infotainment system, at ang special na lang rito bilang highlight, nagkakaroon ito ng Raptor na movie pag in-start up mo ang ignition ng ating Raptor 2023. Did you know, kaswabe, na meron pa itong mga add-ons like dito sa ating very meaty na manibela. Doon sa mga Ranger na common, hindi sila extraordinary, wala silang tinatawag na shift paddles, but here you have a blackout shift paddles plus the addition of auxiliary switches na para kang titira ng jet fighter. Well, inspired naman yung mga seats natin. So, yun, pwede pa rin siya. Mas maangas pa rin, di ba? Pero ang pinakahuli, yung ating portrait na infotainment system, meron siyang bird's eye view or 360. Ang galing kasi pag umuurong ka paharap, syempre patalikod, lahat kitang-kita mo, and overview kaswabe. Plus, even yung mga side view natin, meron silang sari-sariling camera. So, nandito lang yung configuration kaswabe, ang dali lang. More features kaswabe sa ating 12-inch na infotainment system touchscreen ay meron siyang Apple CarPlay and Android Auto capability. Then pagbubuksan ang ating mga pinto, unlike those mga generic na mga pickup truck, meron kang ipupull na lever, but here yung clip mismo nasa door handle. So mas nakakatipid ka ng time. Tama, kasi one-step process na lang siya. Siguro mga 24 hours yung ibibilis mo nito pag bababa ka. 10-way power adjuster ang ating seat dito sa driver and even sa ating passenger. And ang bukod tangi ko lang na head scratcher sa ating Raptor 2023 inside the cabin ay yung pedals, napaka plain Jane. Sana medyo inatehan nila at merong insert ng Sedona orange. Pero I like the grab handle here kasi hindi naman lahat rin ng mga automobile ay merong hawakan dito. Wala naman magsasabit dito natatakot yung iba. Baka raw pag naglagay ng grab handle, meron isabit. Siyempre, yung vision mo, yung blind spot, diba? Ewan ko sa kanila. By the way, kaswabe, hintayin nyo ko sa ating full video ng test drive and impression pag meron na tayong demo unit. Air Spencer Car Freshener, binabati ko. If you want one, nandyan lang yung link below. Follow me on Instagram and TikTok. Nagpo-post tayo ng mga highlights dyan. And don't forget to subscribe, kaswabe, if you want an update sa mga ina-upload natin na videos, more power and more Raptor performance.